ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. Okay. So, saan po ang lugar niyo, sister? Sa Bella ako. Sa? Nandito ako sa Saudi, sa Jeddah. Sa Jeddah ka ngayon? Dito ako sa Jeddah. Okay. So, kumusta ho kayo, sister? Okay naman po. Okay. Bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin amma ba'd. Una sa lahat ay idalangin po natin sa Panginoon naway kayo ay kanyang ingatan sa lahat ng mga masasama. Ganun din idalangin po natin sa Panginoon na pagkalooban niya ng maraming kabutihan ng maikling oras natin ngayon. Katotohanan ay ang usapan po natin ngayon ay tungkol po sa pinagsusumikapan ng bawat isa sa atin. Itong isang bagay ay hindi ito mawawala sa lahat ng mga pagsusumikap ng bawat isa sa atin. Ano po yung isang bagay na pinagsusumikapan ng bawat isa sa atin? Ang maibigay ng isang tao sa kanyang sarili ang kaniyang tunay na tagumpay at tunay na kabutihan. Kaya sa lahat ng ating mga pagsusumikap, ito po ang ating layunin sa mga klaseng pagsusumikap sa ating mga gawain. Sister, tungkol po sa pagsasabi o paghahanap kung ano po ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili na dapat po natin ito maipagkaloob o maibigay sa ating mga sarili, ay nagkakaiba po ang pag-uunawa ng mga tao. Mayroon sa kanila, doon nila binabatay sa ano man nakikita ng kanilang mga mata. Doon nila binabatay sa ano man nakikita ng kanilang mga mata. Halimbawa, nakita nila ang mundo na ito, at sila po ay nagsasabi na ang tunay na kapayapaan, kabutihan ng aking sarili basta mabigyan ko ng magandang gusali, tahanan, magandang sasakyan, masasarap na pagkain, o magagandang kasuotan. Dahil sa doon nila binabatay sa anuman pangangailangan ng kanilang katawan. Dahil sa naunawaan nila na ang kanilang katawan, ganito ang kaniyang kailangan. So, yun ang kanilang sinabi na tunay na kabutihan ng kanilang sarili, at doon nila binuo ang kanilang kasipagan o pagsusumikap. Basta maibigay nila, makuha nila ang mga bagay na kakailanganin ng kanilang mga katawan. So ganito, mayroon ganitong klaseng mga tao na ganito ang kanilang pag-uunawa sa tinatawag na tunay na
tunay na tagumpay, kabutihan ng ating mga sarili. So para madaling maunawaan kung ano po ang tunay o masasabi na tunay na kabutihan ng ating mga sarili, ito po ay nakasalalay sa pag-uunawa natin sa dalawang bagay na kung saan ay pinagsama sa ating mga sarili. Ano po yung dalawang bagay na pinagsama sa ating mga sarili? Una ay ang ating mga kaluluwa. Pangalawa, ang ating katawan. So, kapag maunawaan po natin ang dalawang bagay na ito, makakapagsabi po tayo na kung ano ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili na dapat po natin ibigay sa ating mga sarili. Tungkol po sa kaluluwa, tungkol po sa ating katawan, dapat po natin alamin na kung saan po ito nanggagaling. Saan po ito nanggagaling? Ang ating mga katawan, ito po ay linika ng Panginoon na mula sa putik. Dahil sa ang ama po natin na si Adam ay sa putik siya nanggagaling. Noon linika siya ng Panginoon ay siya ay galing sa putik. Dahil sa putik po tayo nanggagaling, mapapansin po natin na lahat ng pangangailangan ng ating katawan ay manggagaling sa putik. Ang mga prutas, mga halimbawa, yung mga pagkain dito sa mundong ibabaw, lahat po ito ay nanggagaling sa putik dahil sa ang ating katawan mismo ay galing sa putik. So yun ang kailangan ng ating katawan. Tungkol naman sa ating kaluluwa, kung saan po ito nanggagaling. Kailangan maunawaan kung saan ito nanggagaling. Ang Panginoon siya po ay nagsabi tungkol po sa ating kaluluwa. Sa kanyang sinabi, yas'alunaka anir roh, qulir rohu min amri rabbi. Itatanong nila sa iyo, ang kahulugan, itatanong nila sa iyo, O Muhammad, tungkol po sa kaluluwa. Qulir roh, sabihin mo, O Muhammad, ang kaluluwa min amri rabbi, ito ay nanggagaling sa aking Panginoon. Ibig po sabihin ay nanggagaling sa taas. Hindi katulad ng ating katawan, galing sa putik. Pero ang ating kaluluwa ay nanggagaling sa taas dahil sa kanyang sinabi, Qulir rohu min amri rabbi. Sabihin mo, O Muhammad, ang kaluluwa ay ito ay nanggagaling sa taas, nanggagaling sa kagustuhan ng aking Panginoon. Dahil sa ating pagkakaunawa na ang ating kaluluwa ay galing ito sa ating Panginoon, nanggagaling ito sa taas, masasabi po natin na ang kakailanganin ng ating kaluluwa ay ganon din yung bagay na nanggagaling sa taas. Kaya ang masasabi po natin na taong naunawaan niya o napagsumikapan niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, siya yung taong naibigay niya sa kanyang katawan ang kanyang mga pangangailangan. At ganon din siya yung taong naibigay niya sa kanyang kaluluwa ang kanyang kakailanganin. Yung
mga bagay na nanggagaling sa taas. Ibig sabihin, yung bagay na nanggagaling sa Panginoon. So yun ang taong masasabi po natin na taong naunawaan niya kung ano ang tunay niyang tagumpay, tunay niyang kabutihan. Ang ibig po sabihin, ang taong hanggang doon lang siya sa pag-uunawa sa mga kakailanganin ng mga kanyang katawan at hindi niya naunawaan ang kakailanganin ng kanyang kaluluwa, hindi niya naunawaan kung ano ang tunay na tagumpay ng kanyang sarili. Ang masasabi po natin na ang taong naunawaan niya ang tunay na tagumpay ng kanyang sarili, naunawaan niya yung pangangailangan ng kanyang katawan, naunawaan niya ang pangangailangan ng kanyang kaluluwa. So, yung pangangailangan ng ating kaluluwa na ating nabanggit kanina, yung isang bagay na nanggagaling sa Panginoon, nanggagaling sa taas, yun ang tinatawag na layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Yun ang tinatawag na layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Tayo po ay linikha ng Panginoon upang maiwasto, upang maibigay natin sa ating mga kaluluwa ang kanyang kakailanganin at maibigay sa ating mga katawan ang kanyang kakailanganin upang na mararapat sa atin ang tunay natin tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Dahil sa hindi lang ang pagsusumikapan po natin ay yung tagumpay po natin dito sa mundong ibabaw, kundi kasama o pinaka-importanting maunawaan na dapat mapagsumikapan ay yung tagumpay natin doon sa kabilang buhay. Dahil sa magkaiba yung dalawang klaseng kabutihan. Yung mga kabutihan na dito sa mundong ibabaw ay may hangganan ang pakikinabang po natin sa kanila. Pero yung kabutihan natin doon sa kabilang buhay ay walang hangganan. Isa po ito sa kailangan paniwalaan ng taong nais niya, gusto niya malaman kung ano po ang tunay na tagumpay, kabutihan ng kanyang sarili. Ang maunawaan niya o mapaniwalaan niya ang pinagkaibahan ng dalawang klaseng kabutihan na ito, kabutihan dito sa mundong ibabaw. Pangalawa, yung kabutihan sa kabilang buhay. Yung kabutihan sa kabilang buhay ay kabutihan na walang hangganan. Ibig po sabihin ay hindi ito mapuputol, ito ay hindi mawawala sa atin, mananatili po sa atin. Kung pinagsusumikapan po natin yung kabutihan natin dito sa mundong ibabaw, ganon din nararapat sa atin na pagsumikapan po natin yung kabutihan natin na ating madadatnan doon sa kabilang buhay. So ano po ang masasabi po natin na kabutihan po natin doon sa kabilang buhay? Yung mga gawain na kapakipakinabang dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Ano po ang ating masasabi na mga gawain na kapakipakinabang dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay? Yung mga gawain na kinalulugdan ng Panginoon. Ano po yung mga gawain na kinalulugdan ng Panginoon? Yung mga gawain na ginawa ng Panginoon, layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. At wala pong sinabi, ito ay naipaliwanag ng Panginoon kung ano ang kanyang layunin sa kanyang paglikha sa atin. Sa kanyang sinabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko linikha ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. So yung pagsamba sa kanya, yun ang layunin ng
Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Kasama ito ang pag-uunawa po natin sa Kanya pamamagitan ng Kanyang mga magagandang pangalan. Ganon din, kasama po dito ang ating pag-unawa sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga matataas na katangian. Dahil sa hindi po tayo pwedeng sumamba sa isang bagay na hindi natin alam kung ano po ang kaniyang katangian. Nararapat po sa atin para po tayo makasigurado na ang ating masasamba ay yung karapat-dapat, ay yung nasa kanya ang mga katangian. So, punong-punong mga salita, ang banal na Quran na ito ang kahuling-huling kasulatan na ibinahagi, ibinaba ng Panginoon dito sa munding ibabaw tungkol po sa mga katangian na kanyang ibinigay sa kanyang sarili. Ang pinakamahalaga na katangian, pinaka-importante na katangian na ito ay ibinigay niya sa kanyang sarili ay yung sinabi niyang walang kaagaw, walang katambal. So, ibig po sabihin sa kanyang sinabi na walang kaagaw, walang katambal, siya ay nag-iisa. Ito ay pinaka-importante. Dahil sa hindi po tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng maraming Panginoon. Bakit? Dahil kung ang Panginoon na idalawa, siguradong tayo po ay magugulo dahil sa magkakaagawan sila ng kagustuhan. Kapag nagkaagawan sila ng kagustuhan, tayo mismo ay magugulo. Halimbawa, ang isang Panginoon gusto niya tayo po ay gumanda. Yung isang Panginoon naman, ang gusto niya ay tayo po ay pumangit. Ano ang mangyayari sa ating mga mukha? Magugulo po tayo. Kaya isa po sa pinaka-importanteng katangian ng sino man ang nararapat magiging Panginoon, sino man ang nararapat pag-uukulan ng pagsamba, ay yung Panginoon na walang katambal, walang kaagaw. Ito ay malinaw na kanyang sinabi sa banal na Quran, kung law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Sabihin mo, Muhammad, kung mayroon dalawang Panginoon sa itong kalangitan, itong kalupaan, la fasadata ay masisira ang pamumuhay ng mga linika dito sa pitong kalangitan at pitong kalupaan. Ito po ay nangangahulugan kapag binuksan natin ang ating pag-iisip at nilaliman natin ang ating pag-iisip sa ano man nakikita natin dito sa mundong ibabaw, wala siyang maibibigay na kaalaman o pag-uunawa, kundi mauunawaan po natin na ang nararapat pag-uukulan ng pagsamba, siya yung Panginoon na walang katambal at walang kaagaw. Yun ang maikling paliwanag sa pag-uunawa sa sino man ang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba. So yun ang pinaniwalaan ng iba pang mga linika. Katulad ng nabanggit sa isang talata ay sinabi ng Panginoon, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi was-samsu wal qamaru wasyajaru was-samsu wal qamaru wan nujumu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab. Hindi mo ba nalaman, O Muhammad, sa madaling kahulugan sa talata na ito, hindi mo ba nalaman, O Muhammad, katiyakan ang Allah, yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, siya ay nagpapatira pa sa kanya
ang mga linika na ito po ay nakatira sa 7 kalangitan, 7 kalupaan. Wan nujum wasyamsu, at nagpapatira pa sa kanya ang araw, wal qamar, at nagpapatira pa sa kanya ang buwan, wan nujumu, at nagpapatira pa sa kanya ang mga bituin, wasyajaru, at nagpapatira pa sa kanya ang mga puno, wal jibal, at nagpapatira pa sa kanya ang mga bundok, wadawab, at nagpapatira pa sa kanya ang mga hayop, wa kathiru minan nas, at ganon din nagpapatira pa sa kanya ang ilan sa mga tao, pero wa kathirun haqqa alayhi al-adab, pero ang karamihan naman sa mga tao, ang nararapat po sa kanila ay ang kanyang parusa, ang parusa ng Panginoon Allah. Bakit po ang ganito ang nararapat sa kanila? Dahil sa hindi nila naunawaan na ang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba ay siya yung Panginoon na walang katambal, siya yung Panginoon na kinikilala ng lahat ng mga linika. So, nalaman po natin ngayon kung sino po ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba, at sa kanya dapat ipaubaya kung ano ang tamang daanan, wastong daanan papunta sa tunay na kabutihan ng ating mga sarili dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Mayroon siyang binitawan na sarili katulad ng ating salita, katulad ng ating nabanggit kanina sa kanyang sinabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hindi ko linika ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung pagsamba sa kanya, ito ang layunin ng kanyang paglikha sa atin, at iyon din ang daanan papunta sa tunay na tagumpay ng ating mga sarili dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Yung tinatawag na pagsamba sa kanya, ito ay napakaraming klase. May mga uring pagsamba sa kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. Mayroong mga uring pagsamba sa kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating pananalita. May mga uring pagsamba sa kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali. Lahat ng mga uring pagsamba na ito ay napapaloob lahat sa relihiyon ng Islam. Kaya ang taong nais niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na kabutihan, ang nararapat po sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. Ang nararapat sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam, dahil sa nalaman po natin na ang lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito ay kinalulugdan ng Panginoon. Kung ang mga bagay na ito, mga gawain na ito ay kinalulugdan ng Panginoon, ibig po sabihin ang taong gumagawa sa mga gawain na ito ay malulugod din sa kanya ang kanyang Panginoon. Ibig po sabihin, hindi po tayo makakasigurado na pagdating natin, tayo po ay malulugod sa atin ng ating Panginoon, at pagdating natin sa kabilang buhay, ay lalo na malulugod sa atin ng ating Panginoon. So, pagdating natin sa ating Panginoon, dahil sa dalawang lugar na ating pinaghanda para sa atin, walang pangatlo. Una ang paraiso, at pangalawa ay ang impyerno. Kapag dumating po tayo sa kabilang buhay dahil sa nalugod sa atin ang Panginoon, sigurado na ating mapupuntahan doon o mapapasukan doon sa kabilang buhay ay ang paraiso. Kapag maibigay po natin sa ating sarili ang paraiso, ibig sabihin doon po tayo patutuloyin sa paraiso, pwede po natin isigaw na tayo ang isang linika ng Panginoon at nagtagumpay ng tungtoong pagtatagumpay. Dahil sa katulad ng ating naipaliwanag kanina,
lahat ng mga kabutihan na ating madadatnan doon sa paraiso ay kabutihan na walang hangganan. Pwede natin ilarawan na ano po ang buhay natin doon sa paraiso sa 4 na larawan. Una, kahit hindi po tayo magkakaproblema sa paraiso. Kahit isang segundo, hindi tayo magkakaproblema sa paraiso. Pangalawa, kailanman hindi po tayo magkakasakit. Hindi tayo makakaramdam ng kahit anong klaseng karamdaman. Pangatlo, habang lumilipas ang ating mga oras sa paraiso ay hindi na kumukupas ang ating kagandahan ng mga kababaihan, kagwapuhan ng mga kalalakihan. Ibig po sabihin ay hindi po sila tatanda. Hindi katulad ng buhay natin dito sa mundong ibabaw, habang lumilipas ang ating mga oras ay mapapansin po natin na kumukupas ang kagandahan ng mga kababaihan, kagwapuhan ng mga kalalakihan. Pang-apat, higit sa lahat ay sa paraiso hindi po tayo madadatnan ng kamatayan dahil sa ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Dahil sa magkakaiba ang buhay na pinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga linikha. Pero tayong mga tao, ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Kaya kahit po tayo madatnan ng kamatayan, ay may panahon, may oras na tayo po ay babangon muli. Bakit tayo babangon muli? Dahil sa ipagpatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Saan po natin ito maipagpapatuloy? Minsan, maaari doon po natin maipagpatuloy sa paraiso. Maaari doon naman tayo maipagpatuloy, doon naman natin maipagpatuloy sa impyerno. Kung doon natin maipagpatuloy doon sa paraiso, tayo po ang taong matatawag na tunay na nagtagumpay ng totoong pagtatagumpay. Ito ay malinaw na sinabi ng Panginoon, "Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz." Sa madaling kahulugan, sinumanang makaiwas o makalayo sa apoy ng impyerno doon sa kabilang buhay, wa udkhilal janna, at siya ay doon siya papasukin sa paraiso, faqad faz, katiyakan siya ang nagtagumpay ng totoong pagtatagumpay. So ngayon, nararapat kung nais po natin ipagkaloob sa ating mga sarili, ang nararapat po natin gawin ay isuko po natin ang ating mga sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Ganon din, isuko po natin ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam. Paano po tayo makakapasok paano po natin maisuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng pagyakap o pagpasok sa relihiyon ng Islam. Ito po ay sa pamamagitan ng pagsasagawa na isang napakasimpleng gawain, yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ito po ay napapaloob po dito ang 3 bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawa, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin. Pangatlo, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, nararapat po sa atin ito, isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya siguraduhin po natin na walang maikikilos ang bawat bahagi ng ating katawan maliban lang sa mga bagay na ito po ay naaayon sa pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin ang 3 bagay na ito, na isabuhay po natin yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, na isabuhay po natin, nagawa po natin yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam,
tayo po ay nakapasok sa reliyon ng Islam, tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ay matatawag na isinuko natin ang ating sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, tayo po ay matatawag na alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Kapag ang isang alipin, siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, siya po ay pinaghahandaan ng Panginoon na napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito, kahit noon ay napuno niya na pagkakasala ang mundo na ito dahil sa siya po ay nagbalik loob sa kanyang Panginoon. Itong lahat ay ipapatawad ng Panginoon sa kanya, buburahin ng Panginoon, hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Kung ganito ang mapapakinabangan po natin sa simpleng gawain na ito, ibig po sabihin ay sobrang napakahalaga. Ang nararapat po sa atin ay samantalahin po natin ito, huwag natin ito palampasin, huwag natin ipagpapadamot sa ating mga sarili dahil sa tayo po ay naniniwala na hindi natin hawak ang ating mga buhay. Maaari hindi po tayo aabot sa mga susunod na mga panahon. Kaya kung mayroon po tayong naunawaan na napakahalagang bagay, huwag natin ito palampasin, samantalahin po natin ito. Kaya sister, para po tayo ay makasigurado, sundin niyo po ako sa aking bibigkasin. Itaas po natin ang ating kanan kamay, ang ating hintuturo. Ito ay sinyalis na ang ating sinasamba ay ang Panginoon na nag-iisa. Ibig sabihin na nag-iisa, walang katambal at walang kaagaw. So, lakasan po natin ang ating pagbibigkas, sister. Okay. Ashhadu Asyado, alla Allah, ilaha ilaha, illallah illallah, wa wa ashhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. Wa rasuluhu wa rasuluhu wa anna wa rasuluhu wa anna Isa Isa abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat na walang Diyos na marapat-dapat sambahin maliban kay Allah, maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi at ako ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad, ay kanyang sugo si Muhammad, ang kanyang sugo at alipin. at dali. At ako ay sumasaksi At ako ay sumasaksi na si Jesus na si Jesus, ay kanyang sugo ang kanyang sugo at alipin. at dali. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Ikaw ang pinili ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Kaya nararapat sabihin sa iyo na congrats. Hindi lahat ng mga
linika ng Panginoon, ipinagkakaloob niya sa kanila ang napakahalagang bagay na ito. Ito ay nangangahulugan dahil sa kayo ay mahal ng Panginoon, kayo ang kanyang pinili, ipagkaloob sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Congrats sa iyo, sister. Congrats.